Hello guys, so shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan, kay Dustin J. Pasco 5267, kay Ian Ski Gaming, and syempre kay Mabangis 192, no? Kasi nag-request sila guys dito sa MSI Klo ng gameplay raw ng NBA 2K. Actually guys, sobrang dami pa nagre-request ng NBA 2K na content sa mga handheld na fini-feature ko nga dito sa vlog na to, no? Pero sa totoo lang guys, no, hindi talaga ako naglalaro nito. Kasi guys, sulit talaga akong na-addict sa NBA ay NBA Live pa, yung gawa pa ng EA Sports. Tapos nung nagkaroon ako ng computer shop, syempre in-installan ko yun ng NBA. So ang in-install ko dun is yung 2K11 na cover is Michael Jordan. So konting history lang guys, so NBA Live talaga ang pinakapatok talaga na NBA games dati. Tapos lumabas guys yung 2K Sports nung 1999. Naalala ko yan dati, nanonood ako niyan sa mga klase ko kasi naglalaro sila sa Sega Dreamcast. Diyan sa may bandang Mindanao Avenue, no? So kung hindi ko nakakalimutan. Alam ko kasi exclusive yan ng Sega Dreamcast dati. So nagkaroon ng competition, tas gumanda guys yung 2K hanggang sa naungusan niya na nga yung NBA Live. Tapos ang last na NBA Live na ni-release ay 2019 pa. Tapos after nun guys ay hindi na nasundan yung NBA Live. So ngayon guys, ang kilala na talaga na NBA games ay gawa ng 2K Sports. So again guys, di ako naglalaro nito pero nilagyan ko na rin galing sa Steam. So nandito guys yung mga information natin. Syempre FPS, yung battery life, APU power, total power, CPU, GPU, and yung fan RPM. So bago natin guys i-test, no, pakita ko muna sa inyo yung graphic settings natin. No? Dito tayo sa features, then dito tayo sa video settings. Yung resolution natin guys nakasagad, no, 1920 by 1200. Tapos ito nakanan lang to, no. So hindi tayo guys pipili ng scaled resolution, no. So as is lang talaga siya para makita natin yung power talaga nito. Then VSync naka-on, HDR. Then yung iba guys, naka-high na siya, you know, texture, detail level, naka-high, overall quality, naka-high rin siya. So dito tayo guys sa Eras Quick Play, no. So CPU versus CPU na lang tayo. Kasi baka sabihin niyo na hindi ako marunong nito. Na totoo naman, hindi naman talaga ako marunong nito. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kaming 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo yon ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. So simulan natin dito guys, no? Chicago Bulls versus Utah Jazz. So ang settings natin dito muna ay ito, i-on natin yung AI engine. Tapos mamaya i-try rin natin yung endurance mode. Tapos itotodo natin guys lahat ng settings dito sa manual mode, no? So dito muna tayo sa AI engine. So first quarter, EA Sports in the game. Grabe, hindi naalala ko eh. Ito wala pala siyang ganun. So ang kinagandahan again guys ng MSI Klo kaysa doon sa ibang gaming handheld is meron siyang AI. So yung AI guys, yun na rin na nagde-decide kung gaano ba kalakas na power yung kailangan niyang ilagay dito para mapagana guys yung game. Starting lineup: Stockton, Malone, Edwards, Malone, Eaton, Paxson, Jordan, Pippen, Grant, Cartwright. No, wala pa si Rodman. Nothing quite like opening day in the NBA. A lot of optimism to go around as teams dream all season of winning it all. Ang galing ng effect nito. Nakakatuwa. Akala nyo malabo. Diba? Para ka nanonood ng lumang NBA. So, effect niya talaga yun. Over Grant. Malone misses. There's a rim protection right there. That's how you defend the post. Yeah, you really defend. Para ka nanonood ng lumang TV. Difficult to back down. Galing nun And it's Utah's ball. This is their first chance to take a look at the Bulls. You know, in 2 games last season, it was a struggle. They had a hard time. Okay, so sa AI natin guys, yan nakakuha tayo ng 43 frames per second. No? So heads up lang guys, yung iba okay sa kanila yung 30 frames per second, pero sa akin hindi okay yun. Ang pinaka-okay sa akin guys na frames is 45. Okay na yan, 45. 60 frames, okay na okay yun. Yung 120 Hz na FPS, ay hindi ko na masyado napapansin yun. Basta 60 FPS umabot sa akin, masaya na ako doon. Pero 45 pwede na yan. And Jordan, okay. Tapos 45 FPS guys, okay na sa akin yan. So ito umabot siya ng 47, 48 yan, naka AI lang yan ha. 45 smooth na sa mata yan. Kaya nga nung nirelease yung Steam Deck na OLED, di ba 90 FPS yun? So kahit umabot lang guys sa kalahati ng 90 FPS, which is 45 FPS, smooth na yun. 30 FPS, medyo masakit na sa mata yun para sa akin. No, ganun pala itsura ni Stockton dati. Oh. Si John Paxson, no, nandiyan pa. Oh. Grabe na nakakamiss yung era ni Jordan.
So pag cinematics guys or cutscene is 34, 33, 37. So yung camera ko pala sinet ko sa 60 FPS para kita nyo talaga kung smooth siya o hindi. Grant with the screen on Edwards. Here's Pippen. And yep, finally drops after rolling around the rim. Superb ball control. Very patient, waiting for things to develop and pick and roll. That's good work. And first time out of the game, ball for Utah. Well, we don't have to guess. Kung lalaroin mo to sa Nintendo Switch, yung game sa Nintendo Switch 2 ay NBA 2K yun ng Nintendo Switch 1 no? So 30 FPS lang doon. Minsan bumababa pa. Here's Murdoch. Second left, and he was able to put it up in time. Okay. 1/4 in the books, and it's been a close one so far. Yan, so Kobe era tayo. Siyempre kalaban niya is San Antonio Spurs. Endurance mode naman natin o yung mas matipid sa battery, no? So testingin natin guys kung ilang frames yung makukuha nito. Okay, ito guys, endurance mode. Siyempre mas mababa yung kanyang FPS, no? Kasi nga nagtitipid sa battery. Halimbawa, malapit ka na malobat, pwede mong i-on yun. So dito, umaabot siya ng 38. 34 frames. So, ganyan guys. Yan o, nakita nyo luminaw siya. Di ba kanina parang malabo? Kasi nga, parang old school talaga siya. Ang galing nun ha. Ngayon ko lang nakita yun ha. So, kapag ka-endurance mode guys, yan, 36. 37, 36. So, ganun siya. Kobe. Grabe no, nakakalungkot no. Nung nagising ako noon sa balitaan ko na wala na raw si Kobe Bryant. Kasi nung 1996, rookie si Kobe Bryant noon Tapos nangungulekta ako ng NBA cards noon. Tapos isa siya sa pinaka highly collectible noon Dalawa sila ni Iverson na collectible. Pagdating sa mga rookie card, no, kasi kakaiba yung pangalan niya raw Yung yung dahilan noon na medyo kakaiba yung pangalan niya kaya highly collectible siya. Pero noong unang year ni Kobe, ang baba lang ng average siya doon. Parang hindi siya nag-live doon sa hype na isa siya sa pinakamagaling talaga ng basketball player. Grabe no? Ang points siya lang yata doon ay mga 6 to 8 points per game. Siya yung pinakabatang player na nakapasok sa NBA noon at the age of 18. Pero ang galing niya no, talagang dinaan niya sa tiyaga. Akala mo nanonood ka ng anime, di ba? Mula sa bababa, tapos nag-training hanggang sa gumaling ng gumaling. Tapos nag-champion sila ni Shaquille. Ito nga yung team na yun. Tapos lumipat si Shaquille. Lumipat ng Miami. Nag-champion si Shaquille. Tapos yun. Nag-champion rin naman si Kobe ng 2 beses. No? So mas maraming championship si Kobe kaysa kay Shaquille. No? Kasi nakalima siya. Si Shaquille ay 4. Yan. So guys, 38 frames kapag ka naka-endurance mode tayo. 37 frames. 6 on the shot clock, and a wide open look for Fisher, and off target as he starts the game 0 for 1. So pag nilaro nyo yan guys, alam mo, nilaro ko to, pareho rin naman yan ng frames. Problema kasi di ako marunong nito NBA Live pa nga huli kong nilaro nito Mamaya makita nyo yung gameplay ko nito, sabihin nyo, banu naman ako. No, nakaka-hurts naman sa feelings yun. Kaya CPU versus CPU na lang tayo. Shaquille O'Neal! The communication between teammates on that alley-oop. And that's what you need to pull that thing off. Boy, both ends of that play, guys, were... So dito naman tayo guys, ang gagawin natin dito ay imamanual natin yan. So pag minanual natin guys, lahat nakasagad. So start natin. And on tap tonight, it's the Dallas Mavericks going up against the Miami Heat here at the American Airlines Arena. Okay, so ito guys, umaabot ng 67, 68 frames. Here's Arroyo. Late on the wing. He's guarded by Stevenson. Yan, 62, 63. And the Mavericks with possession. And by virtue of the NBA schedule, their first game of the new year is against Miami. It's not often we get to see this matchup, but it is a doozy when we do. Just two powerhouse teams facing off. Really easy to tell that this is an important game. I mean, I don't know if the crowd will get a chance to take a breath in this one. Here's Nowitzki. Chandler with a screen on box.
Down to 5 on the shot clock. Nowitzki, good for the basket. Starting off 1-for-1 with that shot. So much excitement, Clark, surrounding a season opener. Think these players have any game one jitters? Absolutely. I mean, it's normal and it's human. How could they not? I mean, they've been waiting for this moment all season long, so I'm sure it's tough to keep those emotions in check. You got to make the butterflies fly in formation, man. It's Kate with the drop. Over Arroyo. Hit. No good. There's a minute 47 left to play in the first. Arroyo. Now here's James. It's one up. That one doesn't drop. Left side kid. Well, their pass it to Chandler. It's rebounded by Zydrunas Ilgauskas. The Heat have gone 1 of 3 from the field to start this one so far. Okay, so makikita nyo na medyo malakas siya kumain ng battery talaga. We're just about 2 minutes. Pero ayun, 60 frames. Pataas talaga. Kayang-kaya niya. Here's James. James throws it down. Si LeBron raw, last season niya na ngayon eh. LeBron overwhelms the defense inside. Nowitzki outside. And he gets the whistle. 2 free throws coming up. Inside Chris Paul. Grabe yung year na to, no, nung nag-champion yung Dallas Mavericks. Ang mga tinalo ni Nowitzki niyan, yung Portland Trail Blazer. Tapos yung Los Angeles Lakers, grabe 4-0. Eh, nando doon si Kobe nun. Tapos yung sa Western Conference Final naman, 4-1 naman yun, yung Oklahoma City Thunder. So tinalo niya si Kevin Durant, si Russell Westbrook, at syempre si James Harden, yung Big 3 dati ng Oklahoma City. Pero hindi ba ganun kagaling si James Harden nun eh. No? Tapos sa finals naman, tinalo niya naman yung Big 3 naman ng Miami. Nandiyan na si LeBron, si Dwayne Wade, saka si Chris Bosh. So, grabe yung pinagdaanan niya dito. So, next na testing natin guys ay ikakabit natin siya sa charger. No? Kasi pag charge ito guys, ay magiging turbo na siya. Okay, so mas lalakas guys yung kanyang power delivery, no? So testingin natin. So dito na tayo guys sa Stephen Curry era. Yan, so Golden State Warriors versus Cleveland Cavaliers. Tapos gagawin natin dito ay naka-manual rin siya. Yan, so nakasagad rin siya, tapos naka-charge pa siya. So ito na guys yung pinakamalakas sa settings na pwede nating gawin dito. Bukod sa naka-max na nga siya, nakakabit pa siya guys ng charger. Kasi guys, iba talaga yung power delivery kapag nakakabit talaga siya sa kuryente. Kaya nga iba nagtataka bakit raw mas malakas yung gaming CPU o gaming system unit kaysa sa laptop. Ang dahilan kasi niyan guys, no, yung power delivery. Syempre pag nakakabit sa plug yung computer mo, syempre mas malakas guys yung kaya niyang i-deliver, no, kaysa yung battery powered lang siya kamukha ng laptop. Kaya kahit na pareho sila guys ng video card, halimbawa RTX 4070 yung video card ng laptop, RTX 4070 rin yung sa desktop, syempre guys mas malakas pa rin sa desktop dahil nga dun guys sa nakasaksak siya sa power outlet. How they stand. It's the fifth contest on the year for them and a chance to evaluate where they stand. And the Cavaliers start out with the ball. Okay, pag dito guys, Irving, ayan, 60 frames, sit inside. Chalk up to there. The day 61, finally here, Clark, for both these teams. Opening night. 63, 65, 67, 68. Yan, so tumataas talaga siya guys, no? Wala tong lag, wala tong delay. It's always Talagang super duper smooth siya. never gets old or tired. I know these guys have been looking forward to this game for a long time. 5 to shoot. Oh boy, a lot of contact there, but he gets the call and will shoot 2. It's on Kevin Durant. Look, the physicality has always stood out with LeBron. It's been obvious, but Here's Curry with the 3. Gets the 3-pointer to fall. Sabi, no, pinanood ko yung iba't ibang era talaga nila. No? Naalala ko na dati nung panahon ni Jordan, hindi masyadong patok yung 3 points eh. No? Talagang ang mga 3-pointer dati, ang sikat lang na 3-pointer dati si Reggie Miller lang. Pero yung iba, pag sinabi mong 3-pointer, parang extra ka lang eh. Halimbawa sila Steve Kerr, di ba, extra lang sila. Ngayon, yung mga 3-pointer talaga yung mga highlight eh. Mula nung dumating yan si Stephen Curry. Lahat na 3-pointer. Hanggang sa sentro, nagti 3 points na rin. Here to start out the game. Smith finds James. Now Irving.
Pero dati, pag sinabi mong center, talagang literal na center eh. Nasa gitna ng court eh. Ayun na, nasa gitna dyan. Nung nag-aabang. LeBron James. Kamukha nung panahon ni Shaquille. Di ba? Full display with the jam. And so Steve Kerr Ang mga sentro dati, malalaki katawan. talking things over, might be seeing some Ngayon, sentro, mga payat, tas nagti 3 points. is checked in for the Warriors. Livingston comes in for Thompson. Cleveland also making some changes. Fry comes in for Kevin Love. You know, kasalanan lahat yan ni Stephen Curry. Hey, inside Curry has all the tricks. Floaters, scoop shots, fallaways, left hand, right hand. However he has to do it, he will. Pero tataka rin, no? Dati, mahilig silang sumalaksak sa loob. Pero, madalang ang injury. Pero ngayon, Made one in this madalas na nga puro tres. Tapos, madalas pa ma-injured. Tapos dati, madalang talaga silang umabsent eh. Lalo na si Stockton. Alam ko, mga sa buong karir nun, mga 6 na beses lang yata umabsent yun. Pero ngayon, madalang yung makabuo ng isang buong season eh. Yung 82 games. off the mark with the little step back, Johnny. So yun guys, yung mga testing natin, syempre pag naka-AI ka, so mga 45 frames pataas. Kapag ka naka-endurance mode ka naman, mga 38 frames, no? So, State. hindi siya masyadong smooth para sa akin, pero yung iba nakakalaro sila ng 30 frames per second eh, no? So kapag ka naka-endurance again, mas matagal yung battery niya. Then kapag ka naka-max ka naman, so sinagad mo yung Passes to McGee. settings niya. So umaabot tayo guys ng 60 to 68 frames per second. So kapag ka ganito naman, naka-max ka na, tapos naka-kabit pa sa kable, umaabot siya guys ng 68 frames per second. 5% No, so, yun guys yung iba't ibang testing natin. No? So, again, maraming salamat sa mga nag-request ng NBA dito sa MSI Claw 8. No? So, subukan rin natin guys na i-testing rin natin to sa iba-iba pang handheld. Nung dati kasi na-testing na natin siya sa Switch 2 eh. So, nakita nyo naman guys, no? Kayang-kaya naman talaga nito. No? So, nakakabilib talaga yung mga gaming handheld ngayon kasi yung mga dating game talagang naglalag pa sa mga bulok na PC ko eh. Ngayon, kayang-kaya na ng ganito lang kaliit. So guys, meron ng case para dito at sa mga gusto rin mag-avail nitong MSI Claw na to. So, maglalagay ako ng link sa description section ng video na to kung saan ba to nabibili. At make sure lang guys na yung link na yun, i-click mo para hindi ka ma-scam. Kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. I-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga content ko about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!